welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading, your energy at this time. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. High Priestess, you are intuitive, natural na intuitive, spiritual, may alam sa spiritual. You have the key sa unknown world. You have the key na mabuksan yung mga libro ng kaalaman, no? Or makakuha ka na information sa mundo ng mga spiritual, no? Na you can acquire, gain knowledge through them, through spirits. Kagaya nitong mga tarot reading, no? Mga ganun ba? You can connect with spirits. Mga ganun. So that you can get information. So that you can acquire hidden knowledge, mga ganun. Or else kung may kakonect ka, may kaibigan kang elemento, no? Makakuha ka sa kanila ng mga information, di ba? O, lalo kung kinakausap ka ng mga elemento na yan, kung nakapag-usap ka sa kanila, meron mga ganun na may mga kaibigan sila like duwende, no? Encanto, nakakausap nila, nakakuha sila ng mga information. Yun ang nabibigay sa kanila ng mga hidden information na hindi alam ng ibang tao. Yun. And kaya may owl dito yun. Sino may kaibigan sa inyo elemento na nakakausap nyo? Kung wala, pwedeng merong nagagayad sa inyong celestial beings or spirits or any spirit, good or bad, na ginagayad kayo. Yan ang nagbibigay ng information sa inyo. Yan ang nagbibigay, nag-share sa inyo ng mga hidden knowledge. Ano pa? Ang energy mo yan. Desire. You have a strong desire, determined, motivated. May focus ka sa kung ano yung dinidesire mo. You have a strong desire maybe to achieve great, to achieve your goals, to be with your person, to have the life that you want, to live the life that you really want, yung gano'n. Pag maganto, may makakonek ka. May kakonek ka ba na hindi nakikita ng mata? I mean, mga spirits or meron. Devil. Devil ang kakonek mo? Hindi. Hindi devil. Pero clarified by devil. Yes, you have. Pero hindi siya devil yung kakonect mo. Clarified by devil, pero hindi yan ang kakonect mo. Ano to? Meron kang kakonect, kaya high priestess. Ano to? Elemental tong kakonect mo? Elemental? Elemental. Pag elemental kasi pwede ka ding dalhin nila sa mundo nila, no? Pag may kakonek ng elemental, kahit yung kaluluwa mo, yung spirit mo, kaya nilang dalhin dun sa mundo nila. O kaya ay ewan ko lang kung yung katawan na dadala nila, parang hindi. Based on my experience, hindi madadala. Yung ano lang, yung ang alam ko, spirit mo lang, madadala nila sa mundo nila. Hindi yung katawan. Ewan ko lang sa iba.
Kasi, katulad nung, kung sa bagay, through vision yun sa akin eh. Kasi, di ba may, naikwento ko sa inyo na, yung parang in a trance state or, nanaginip ka. Yung parang ganon, yun ang vision. Kaiba yun sa panaginip yung vision na. Basta ganon, yun ang alam ko pagdating sa element. Meron kang kakonect, elemental. Meron pa, maliban sa elemental na kakonect ka. Meron pa. Meron. Celestial being, kakonect mo din, celestial being. Celestial being din. Celestial being, kakonect mo din. Yan. At parang pag-grow ng pag-grow, yung mga padami ng padami yung kakonect mo. Hindi naman. Pag-grow ng pag-grow yung connection mo. Pag-grow ng pag-grow yung connection mo sa kanila. There's growth here, Yan. Nag-umpisa na mag-grow Yan. Guidance for you. Ano ba yung nag-guide dito ngayon? Angel? Angel ba? Angel. Yes, angel. Katulad sa akin, di ba? Gina-guide ng angel. Yan. Pwede din na i-guide. Meron din na, iba-iba naman. Pwede din na sa isip mo. Pwede din sa tenga mo. Pag may clear audience ability ka, pwedeng sabihin nila sa tenga mo. Ganun. Basta ganun. O kaya ay sa isip, kadalasan sa isip. Ganun yun, no? Sa isip. Pag walang clear audience ability, yung isang tao, kadalasan sa isip, nakipag-communicate, yung mga celestial beings. Yan. Pwede nga din yung mga demonyo makipag-usap sa'yo or else ay mag-send ng message sa isip mo yan eh, no? Ganun din celestial beings like angel. Ganon. Pwede din magpagay sa tarot reading. Ganon. Kung marunong ka mag-tarot reading, mga ganon ba? Ace of Cups. Yan ang nagdadala ng blessings sa'yo, yung mga connect mong angels. Angels, celestial beings. Yes. Yes. Message for you na mga guide ko na angels or guidance na sa'yo. Be yourself. The situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Be yourself. Everything's okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. Ayan. English nga lang, pero I know, lahat naman nakaintindi ng English. So, I don't need to translate it into Tagalog. So, ano pa? Ang message for you na angels. Knight of Cups. Upright ba to? Upright. In reverse. Knight of Cups in reverse. May nare-reject ka. What's the Knight of Cups in reverse here? May nare-reject ka nga. May nare-reject ka. That's why, mga ano to eh. Na-reject to, no? Na-reject, no? May nare-reject. O, pwedeng na-reject. Pwede pa naman. Parang kalang pa naman to.
pwede na-reject. Meron kang parang na-reject pero may term dyan eh. May hindi tinatanggap yung aura mo. May hindi tinatanggap yung aura mo. Yung pang-o-oppose nila, kunwari ay binablakan nila yung path mo. I mean, kung meron kang goal, para bang sinasalungat yung goal mo. Ganon, na kinukontra nila yung goal mo. Katulad dito, Two of Wands. Yun ang na-reject ng aura mo. O parang hindi tinatanggap ng aura mo yung mga pangsalungat nila. So, ibig sabihin, ano nangyayari? Yung mga nagsisend yan, may nagsisend yan eh, bumabalik sa kanila. Sa kanila pumapasok yun. Oo, sa kanila pumapasok yun. Hindi sa'yo. Kasi, na-reject o hindi tinatanggap yun ang aura mo. O ng isip mo, ng aura mo. Kasi kung tanggapin mo yon, malungkot ka lang, maging uncontented sa buhay, manamlay, at hindi maging masaya, maging malungkutin ka. Para bang maging mahina ka. Yan. Mapipigilan ka nila sa mga goals mo, sa mga gusto mong gawin, sa mga plano mo sa buhay mo. Ganun. See? Ngayon, sila ang nalilito. Para malilito ka pala niyan, ganun pati epekto niyan. Distracted yung isipan ba? Ang daming distractions. Kaya hindi ka mapag-focus. No? Yan yung mga nagbablock na yan. Hindi ka mapag-focus sa goal mo kung sa'yo na-unite yan. O sila ngayon ang nagkaganyan. Sila ngayon ang hinaharangan yung goals nila. Distracted. Bumalik sa kanila, guys. Ano naman yun na ang message na angels na ganun nga ang nangyari. And then, madami ba itong nagsisend sa'yo ng ganyan? Madami. Madami. Bakit? Anong dahilan nila? Bakit sinisindan ka nila ng ganyan? Naiinggit. Naiinggit. Kaya gusto ka nilang dominahin, kontrolin. Ayan. It's a sign na evil yung mga tao na yun. Sign. Yan ang sign na evil yung mga tao na yun. Dahil lang sa inggit. Gumagawa ng deceit and evil. Scheme. Witchcraft. Talasan witchcraft or spell to mga ginagawa nila. Kung ano man. Sign niya na evil yan. Dahil lang sa inggit o pagkagahaman ay gagawa na naman ganyan. Yan ang sign na evil yan. Isa yan sa sign na evil yung mga tao na yan. Sinyalis na evil yan sila. You know what? Sa mundong to, there is good. Katulad ng panahon ni Moses, di ba? Merong good and evil, di ba? Pinapili ang tao kung saan sila papanay. Doon sa side ng evil o sa side ng good. Di ba pinatay yung mga sa side ng evil? Of course, diretso sa impyerno yung mayon. Wow. Kasi, ganun talaga, may parusa sa mga evil. Lalo na afterlife. Hindi sana nakakot ako. Saan mapupunta itong mga gumagawa niyan siya? Saan sila mapupunta? Sa impyerno pag namatay sila? Hindi. Saan sila mapupunta pag namatay sila itong mga gumagawa ng yung nagsisend sa'yo para malito ka? Sa abyss. Sa abyss. Bakit sa abyss? Kasi sukdulan sila ng kasamaan kay sa abyss. Alam niyo yung abyss? Diba impyerno? Sa ilalim nun, nandun pa yung abyss, ilalim pa nun. Doon nilalagay ang mga demonyo na matindi ng kasalanan na gawa dito sa lupa. Ganon din yung mga kaluluwa ng mga tao na matindi ang kasalanan na ginawa dito sa mundong to na nabubuhay pa. Doon nilalagay sa abyss. Nasa ano yun? Sa Biblia ata yun.
Doon yun nilalagay. Demonyo nga eh. Takot ilagay doon sa abyss eh. It's a place of extreme tormentation ba doon sa abyss? Hindi. It's a place of extreme sufferings. Ang abyss. Extreme suffering. Doon manggagaling yung mga locust di ba? Merong babagsak ata yung kumit ba? Ano ba yun? Parang bulang apoy. Ayoko ko. Na magbubuta sa lupa. Andun na sa ilalim ng lupa yung abyss na yan. Sa pinakailalim, ilalim pa ng impyerno yan. Bubuta kasi yung lupa hanggang ilalim. Ahabot hanggang abyss. Ang lalim. Siyempre, saan galing yung asteroid siguro yung babagsak na malaki. Tapos, may hit yung abyss, no? Tamaan talaga hanggang doon sa ilalim. Magsilabasan, yun na yung hole, no? Yun na yung hole na dadaanan ng mga yung locust ba? Na pamunuan ni Abaddon. Yung sa vision ko na may hole din. Pero hindi ganun kalaking hole. Tama lang. Tama lang. Na nagsilabasan yung mga beast, guys. Parang ano sila? Parang tanong ko dati, mga fallen angels. Fallen angels ba yun? Alam niyo yun. Alam ng angels yun eh. For sure. Alam niyo yung panaginip ko na yun na may hole na panaginip. Hindi siya panaginip, vision yun. May hole, tapos may mga silabasan ng mga parang beast. Beast talaga. Alam niyo yun. Sa vision ko. Baka hindi nila alam. Si Yahweh ang alam ni Yahweh. Pero ang sabi ni Yahweh nun ay yun. Siyempre hindi naman nila alam yun. Mga vision. Hindi na nila yun. Si Yahweh, alam ni Yahweh yun. Kasi pero may alam sa inyo. May alam sa inyo, angels. Tungkol dun sa mga tinatanong ko. May alam sa kanila daw. Ano yun, mga fallen angels ba talaga yun? Yung mga yun, fallen angels yun. Ano yung sila basa? Mga fallen angels daw talaga yun. Kaya sabi niya, nang si Yahweh nagay dito, fallen angels daw yun. Yung nasa vision ko na yun. Silabasan sila sa hole. Hindi naman gano'ng kalaking hole. Parang sila, parang mga beast nga eh. Beast. Hindi sila tao. Beast. Parang yung dalawang paa nila, no? Ay, yun ang kaapak. Pero may mga kamay din sila. Pero beast sila. Ganon. Parang beast. Hindi tao mukha nila, guys. Hindi sila mukhang tao. Beast nga eh. Parang kawig ni Godzilla. Tama ba? Parang kawig ni Godzilla. Yun Ewan ko lang ko. Hindi kawig ni Godzilla. Parang medyo kahawig lang. Parang gano'n. Medyo kahawig lang. Medyo kahawig. Pero hindi talaga siya kahawig na kawig. Parang medyo kahawig lang. Pero yung basta beast na eh. Hindi ko mahirap i-explain yung kanyang mukha. Ang dami nila, guys, dun sa vision. Iba naman yun. Hindi naman yung locust. Yun yung mga fallen angels. Mga ordinary. Ang sabi niya, ordinary na fallen angels lang yan. Yung mga yun. Hindi naman yun yung may mga rank. Ordinary lang yun sila. And then, ano yung next na mangyari sa buhay mo yan. Yan, doon manggagaling yung mga locust sa abyss. The 5 of wheels.
May ma-left out in the cold. Ikaw ba ito ma-left out in the cold? Let's see hindi. Hindi ikaw ito ma-left out in the cold. Person mo ang ma-left out in the cold. Hindi daw ikaw Hindi. Yung yung mga gumagawa sa'yo ng mga ganyan, yung mga gustong pa-cloudy din yung isipan mo, yung mga nagsisend sa'yo ng yung mga nagsisend sa'yo ng ano ba yan? Tawag dyan, evil, mga ganun. Sila na nga. Yan. Sila yung ma-left out in the cold. Hindi daw ikaw. And ikaw ba tong maging two of wheels in reverse yung energy mo? Hindi. Sila to. Sila pa rin yan. Parang hindi na sila mag-juggling. Hindi na sila mag-juggling pa. Hindi na. Instead, ano mangyayari sa kanila? Hindi na sila mag-juggling. O yung parang naglalaro, yung pinaglaruan ka. Pinaglalaruan ka nila Yung mga sinesent nila sa'yo, parang pinagtripan ka nila, pinaglaruan ka nila ng mga, yun, lalo kung napiktuhan ka, na-harm ka, tuwan-tuwa sila, mga ganon. Hindi ka na nila mapaglaruan. Hindi na sila makapaglaro. Yan. Umiyak na. Teka lang. Wait lang. Alam mo na, sige na pala. Yan na, tanda na. Umiyak ka pala. Sige na. Sa labas ka na, sa labas. Doon na. Sige na, doon na. May iyak ka na naman yung ginagawa ko. Sige na, maipit ko. Diyan siya. Ayan. Or hindi na sila maglalaro pa. Kasi hindi ka na nila mapaglaruan na-reject na ng aura mo yung mga sinesent nila sa'yo ng mga evil na yan. O manipulation, evil, mga ganyan. At sila itong magdurusa. Sila yung ma-left out in the cold. Bakit ma-left out in the cold sila? Naiwanan sila ng person nila. Ganon. Nagkaroon ng hustisya. Parang parusa nila yan, justice. Iiwanan sila ng person nila. Or tuluyan ng iwanan. Kung on and off, yung kanilang connection. Tuluyan na silang iwanan. Or kahit okay pa yung relationship nila, tuluyan na silang iwanan ng person nila. Why? Justice. May serve na hustisya na. Dahil maaring yung love life mo, ang pinupunteriya din nila. Gusto nila sirain, buhay mo. Yan, hustisya. Sino magbibigay ng hustisya? Kalangitan. Dahil sa gawa nila, wala silang ibang sisihin. Kundi kagagawa nila yan. Ipikto ng kagagawa nila. Kumbaga yan na yung consequence. Yan na yung parusa sa kanila. Kaya hustisya, justice. No? At ano pa ang mangyayari sa kanila? Madidestroy sila. Para may apoy. Baka sunugin. Masunog. Ay, ewan ko. Basta ma-destroy. Destruction. Hustisya din. Pwede yung relationship nila, masira yung relationship nila, o kung ano man distraction tumangyari sa kanila. Kasi yung ginagawa nila hindi talaga makatwiran. Isipin nyo, dahil lang sa inggit, at nagagawa nila yan. Grabe. Madami daw yan sila.
Ibig sabihin madaming evil talaga sa mundong to. Ay. Kaya ang dami napupunta sa impyerno eh. Pero actually, hindi naman sila sa impyerno lalagay lang, no? Kundi sa abyss. Para it's a place of extreme suffering. Yun ang abyss daw. And it's a place of extreme torture. Extreme torture. Hindi extreme torture. Parang tino-torture. Katulad nung sa it's a place na tinotorture ang mga soul doon. It's a place na tinotorture ang mga soul doon. Maliban sa yung katulad nung locust, di ba? Pag na-sting, kasi nang-sting yan eh, parang may buntot yun, parang scorpion ba? Pag na-sting ka daw noon, parang gusto na daw na mamatay nung victim no. As in matinding suffering yung pagdaanan. Ay tingnan nyo na lang kung ano epekto, no. Matinding doon, matinding suffering, siguro matinding extreme suffering yung dinadanas ng mga nasa abyss. Kaya takot na takot yung mga demonyo kahit demonyo. Ay nako. Bakit may mga ganong place? To punish evil, to punish the deceitful, to punish unjust people, and yung Manila lang unjust. Maliban sa mga hayop, inosente yung hayop na yun. Wala namang inani mo yan. Para mga bata na special child yan, yung mga hayop. Ito na sa pusa. Wala naman inani mo yan, guys. Unlike sa tao na may intelligence ang tao, na mataas ang intelligence ng tao kumpara sa mga hayop. Yan ang pinakamataas na intelligence sa lahat ng klase ng hayop. Sa lahat. Kasi nasa yan ng lahat ko nasabi na sa lahat ng klase ng hayop. Actually, tao ako, diba? Pero nasabi ko yun. Kasi nasa leksyon yan eh. Na ang tao ay hayop din, animal din ang tao. O, diba? Hindi lang matanggap ng iba. Ewan ko, kung ano yung pagmalaki nila. Bakit ayaw natanggapin yung totohanan? Ang tingin nila ata ay sila? Diyos. Ulo nilang masyado mag-ilusyon. Kaya kung mga parang masyadong mga mga yung reading ba, mga extraordinary parang mga ganun, para mga masyado ng mga mataas, no, ay gustong-gusto ng mga narcissistic yun. Gustong-gusto na ng mga narcissistic yung mga ganong reading. Kasi yun yung isipin nila, dahil napanood gano'n na sila na kunwari ay nasa reading na powerful, no? Na kapangyarihan. Yun ay nasa isip nila. Dapat hindi ganun. Kasi kailangan may proof ka. Pagka mga ganun na kasi na, kunwari, powerful ka, may mga binigay sa'yo ang God, no? Or kung ano ka. Angels ang kakausap niyan sa'yo, o celestial beings. Pakita yan sa vision mo kay Jesus Christ, no? At yung God, actually, hindi naman makita talaga yung mukha ng God eh. Kasi liwanag yung God na yan eh. Liwanag yan. Wala makita niya sa God. At mga angels, silaw was God eh. Si Jesus Christ makikita. At sa panaginip, sa vision, yan. Kasi di ba nagkatawang tao siya, naging tao siya. So,
Mayroon pa akong vision, bata pa ako nun. Ang dami kong vision. Isa lang to sa ikwento ko. Yung iba kasama na kong tiger. Yung sa Biblia, yun, may tiger na madaming ulo. Parang may pakpak. Basta tiger. Tsaka dragon na madaming ulo din. Mga ganun. Basta kasamaan ko naglalakad. Naglalakad. Mga ganun pa ako, ano. Isa lang yun sa, may share ko sa inyo. Parang mga beast ba? Mga ganun. Mga angel kasi, may mga ganyang angel na parang mga ano yun sila, parang may mga angel na animal. Di ba? Like Leviathan, dragon yan siya, ang daming ulo. Di ba? Tapos meron pa mga, yung parang ibon. Meron yun eh. Kasamahan ni Behemoth at ni Leviathan, ginawa yun eh. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Bakit nga ba sa abyss sila ilalagay? Talagang magsasuffer sila sa abyss. Bakit sila sa abyss ilagay? Dahil matindi ang kasalanan nila na nagawa. Dahil matindi ang kasalanan nila na nagawa. Dahil sige sila pa-atake sa'yo. Dahil sa inggit nila. Right ba to? O baka may mga, hindi. May mga makasalanan na talaga yan. Matindi ang makasalanan nila. Hindi lang dahil sa, sige sila pa-atake sila dahil sa inggit nila. It's a sign na evil sila. Dahil dun pa lang, na nainggit sila, ma-atake na sila sa'yo. Gumagawa naman sila ng mga ganyan. May iba pa yan silang ginawang evil. Na matindi ang mga kasalanan nila. Kaya sila mapunta sa abyss. Hindi lang dahil sa pa-atake nilang ginawa sa'yo. Sa pag-send nila. Dahil ba sa pag-send nila ng evil sa'yo, kung kaya sila mapunta sa abyss? Dahil sa pag-send, upright ba to? Yeah. Dahil sa pag-send nila ng evil sa'yo pati, kung kaya mapunta sila sa abyss. Hindi dahil sa pa-atake na sa'yo, kundi sa pag-send sa'yo ng evil, kung kaya mapupunta sila sa abyss. Yan. Masabihin ng mga yan ay nananakot. O baka sabihin nila ay baliw, no? Baliw. Ay, gano'n na lang talaga, maging defensive sila. Pero tingnan na lang natin, no? Malalaman na lang yan, no? Afterlife. Kung pag namatay sila, kung saan sila mapupunta, no? Dahil yun ang sabi ng angels dito, at sa abyss sila ilalagay. Ano yung nakaset na ba yan? Ang totoo sila ang baliw. Kasi nainggit lang halit harm, mag-send na sa'yo ng evil. Yan ang mga indication na evil na nga. Wala pa kasi sa katinuan yung pag-uutak niya nila. Nasa katinuan ba yung ganyan? Yan ba ang matino ang pag-uutak? Mainggit lang, magsisend sa'yo ng evil. Gusto kang kontrolin dahil sa inggit nila. It's a sign they're evil. And napaka sama ng mga tao na yan. Para bang masyadong desperate dahil lang sa inggit nila. Desperada mangontrol sa'yo dahil nainggit sila sa'yo. Yan. Sinisindan ka na lang ng evil. Yan ang ginagawa nila sa'yo. Hindi atake, no? Kundi sinisindan ka na lang ng evil. Kung kaya, isa yan sa dahilan. At may maginawa pa yan sila kasi ma-evil doers ngayon sila, ma-evil yan sila. Ano yung nakaset na ba talaga yan na punta sila sa abyss? Sinet na yan ng God.
yung mga tao na yan ay mapunta sa abyss. Pwede din na si Jesus Christ. Hindi sinet ng God. Sinet ng Jesus Christ na sila ay mapunta sa abyss. Bakit si Jesus Christ nag-set? Si Jesus Christ ang nag-set, nilagay sila sa abyss. See? Malaman na lang nila yan. Pagka namatay sila, saan nga ba sila ilalagay? Baka in-expect nila sa kabila naman pinagagawa nila yan sa'yo at sa iba pang tao na piniperwisyo nila ay sa langit pa sila magpupunta. Yun bang in-expect ng mayan? Sa langit sila magpupunta? Manamatay sila? Mga excited pa, oh. Yun ang in-expect nila na sa langit sila mapupunta. Pero kakala lang sila, bakit dito kami napunta? Sabi niya, bakit dito? Akala namin sa langit. Akala namin Earth Angel kami. Akala namin ay chosen one kami. Akala namin ay goddess kami. Oh, kasi mga narcissistic yan eh. Kasi napanood namin sa YouTube, sa video, na ganun daw kami. Eh, paano kayo napanood nila? Yan, no? Collective. You know what is collective, right? Kung sino ang kuha ng angels, at ang kadalasan na kinukuha ng angels, mga good people. They're evil. Paano sila kuha ng angels, ng energy? At nagkagay dito ay angels. Sila ang parusahan. Hindi silang bida. Sila ang kontrabida. So, ayan. Parang parang binuhusan lang ng tubig na malamig. Nagising sa katotohanan. Ganun ba? Akala namin kami yung Queen Mother of Heaven. Mga ganun pa yung ambisyon nila. O kaya, akala namin chosen one kami. Ganun. Kahit walang proof. Akala namin sa langit kami pupunta kasi chosen one kami. Mission namin na pistihin. Yun, yung piniste nila, natake nila ay sugo o chosen one o nasa side ng light. Tapos baliktarin pa na yun daw ang inutusan, yun daw ang sugo ni Satanas o may mission kay Satanas. Baliktarin nila. Kasi nga, yung mga ganyan tao, mahilig gumawa ng sarili nilang kwento. Mga sinungaling, manipulative, baliktarin pa na iba. Ay sanay na nga sila magsinungaling at gumawa ng kwento nila, pati sarili nila, paniwalain nila lang sarili nilang kwento at yung ginagawa lang nilang kwento at kasinungalingan. Baliw nga yun ang totoong baliw. Hindi matindi yung utak na mga ganyan, gagawa ng kwento, magsinungaling, tapos paniwalaan pa yung kasinungalingan nila. Bravo! Matindi ang saltik ng utak. Hangin. Actually, hindi ako buhay ang tao ko lang hangin sa utak na. O matindi yung yung hangin sa utak. Lumuhod ng tornilyo yung utak niya. May tornilyo, may utak. Yun ang yung sabi nung teacher ko, parang term ng teacher ko yun na lumuwag ang tornilyo ng utak niya. Basta narinig ko lang yan. Parang ganon. Well, may mga disorder ba to mga to? Mga
narcissistic ang tingin ko dyan. Meron. Yung iba siguro dyan, psychopath, narcissistic, Machiavellianism, yung iba ay may schizophrenia, bipolar, ano pa, sociopath, mga ganyan. Oh my gosh. Tapos pagka napanood nila to, babalik ta rin pa nila ako, no? Na sabihin nila ako may disorder, ako yung baliw. Kasi tinamaan sila eh. Masakit kasi ang katotohanan. No? Hindi nila matatanggap yon. Of course, gagawa na naman sila ng lies nila, na paniwalaan nila. So that they will feel comfortable. Pero, after life, may nakaset na sa kanila kung saan sila ilalagay. Because of their evil doings. Ayan. Baka sabihin pa nila ay tanga ako na sinasabi ko yung mayan, yung katotohanan, yung mga ganyan, no? Na ikakasama ng loob ng mga viewers. Masasaktan sila, tatamaan. Kasi you know what, madami kasi talagang evil doers. Or madaming gumagawa ng evil. Kaya ma-repeal yung mga viewers na hindi naman nood ng videos ko. Sabihin na, tanga talaga to. Pero hindi nila alam. It's part of my mission. No? Hindi katangahan yan. Parte ng mission ko yan. Sila ang totoong tanga. Bakit? Sila ang madurusa forever sa abyss. Yan. Yan ang masakit na katotohanan. At hindi nila matatanggap yan. Ang paniniwala nila, mapunta sila sa langit. Sa mga ginagawa nila, akala nila mapunta sila sa langit. Dahil sa inggit nila, manghalit sila, mga sendang evil. Tama ba yun? Hindi makatwiran yun. Hindi tama yun. So, yan. By the way, si person mo, kung meron kang person, meron bang nakatadhana sa'yo, o sabihin na natin, wala, may nakatakda sa'yo. Wala nakatadhana. Upright ba yun? Yun. Meron nakatakda, pero nakatadhana, wala. Okay? May nakatakda o nakaset yun siya. Magkaiba yung nakatadhana sa nakatakda. Yung nakatadhana ay destiny ko sa English, no? Yung nakatakda ay nakaset na yun siya, no? Nakaset. Basta nakaset, search nyo na lang. Nakaset na talaga siya kung kailan kayo magsama, kung kailan kayo may-unite, no? Magkaroon ng reconciliation sa inyo, kung kailan kayo pagsamahin ng kalangitan ng God. Sino yung nakatakda sa'yo na person? Queen of Swords. Someone, ito maging partner mo to, si Queen of Swords. Nakatakda na yan, maging partner mo si Queen of Swords. Parang tandem kayo, maging tandem. Tandem. Oo, tandem, para strong and powerful, authority, strong. Yan. Stable. Malakas. Makapangyarihan. Pag nagsama kayo, pag tandem kayong dalawa. Ganon ang kadalasan ng mga may mission from God. Kung may kasama ka, dalawa kayo, magtandem kayo sa mission nyo. Ganon, para malakas. Someone na logical, intellectual, sharp yung isipan niya, naglalagay ng boundary, healthy boundary, intelligent, may self-worth, may self-love. Yan. Cold, unemotional,
So, ibig sabihin, hindi niya sinusunod yung emosyon niya. Ang isip niya, sinusunod niya. For sure, this is ready na. Ready na to, pumaganto. Malapit na ba ang nakatakda sa inyo na ma-unite kayo? Hindi pa. Hindi pa malapit. Matagal-tagal pa. Mangyari yung nakatakda na ma-unite kayo. Matagal-tagal pa. Ganun kasi nakasit eh. Nakatakda. Tinakda for ambition. For something great. Baka great. Pwede. Upright pa yan. Something great. Yeah. Something great. Something great. Na mission yan. Yan. Ano ang matyaga na nanonood dito na hindi nang harm sa akin videos, hindi gumagawa ng skin visit sa akin. Yan yung mga malawak yung understanding, no? At yan ang mga mabubuting tao talaga. They know what is right from wrong. And kadalasan yan, mga righteous angels, ma-righteous na mga tao. Hindi, mga good people lang, mga good people. Mga good people, you are good people. Yan. At yung mga tao na yun na matyaga na nanonood dito at hindi gumagawa ng scheme and deceit sa akin or panghalit, pangharm, malaki ba ang chance na masave sila? Malaki ang chance na masave kayo. Natutuwa sa inyo si Yahweh. Na-angels, natutuwa ba sa kanila si Yahweh? Sa mga tao yan. Natutuwa sa inyo si Yahweh. Ganon din si Jesus Christ, natutuwa sa kanila, angels. Ganon din si Jesus Christ, natutuwa sa inyo. Because you are a good people. Malaki ang chance na masave kayo after life. So, yan. By the way, so that you know, no? Yan ang inyong because I know there are good people pa rin, no? Yan ang hindi nyo pinapairal yung inggit, ganit, kasakiman, hindi yan umiiral sa inyo, no? Yan ang inyong parang gantimpala, no? Pag na-save kayo. Pero kailangan maging maging manatili kayo, maging good, di ba? Ganun yun. So huwag kayong magpa-tempt sa mga temptations na maging evil, you know? Kasi pwede pa kayo maging evil pag nagpa-tempt kayo, pag ginawa nyo yun, no? So yung ako kasi meron din ang pinagdadaanan, di ba? Binabato nila ako ng mga orasyon din, no? Ewan ko lang ngayon. Papalit-palit din ako ng mga guys, eh. Depende sa, kasi may iba-iba nga kasi strategy nila, eh. Iisipin nyo, iba-iba yung atake. Ganun kasi pag may mga mission, may mga pinapaatake ako ng mga fallen angels sa mga tao. Kaya pinaginitan din ako ng mga tao, no? Parang mga witches, no? At yung mga iba-iba, may hindi lang tao. Atake, may mga elemento, may mga ganyan. So, talagang, pero actually, it's part of the challenges. Talaga, pag may mga mission ka na, atakihin ka talaga, eh, no? Actually, bata ka pa. Hindi na talaga fair, eh, yung pagdadaanan, eh. Talagang,
Basta, hirap explain, tatagal lang. So, ganun. So, ano yung you know what, mahirap makapasok sa langit eh. Mahirap makapasok sa langit. Kasi, di ba sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakakasumpungan dahil papunta sa langit. Oh. Yung makakapasok sa langit at yung mga masisave, very lucky. Hindi sa lucky yun eh. Kundi dahil pinili nila kung ano yung tama. Nagpakamabuti sila. Naging good ng mga tao. Kaya yun. So, ang daming schemes and deceit ng mga enemies, ng mga evil na mga tao para palabasin na basta alam nyo na, basta para baliktarin, no? Para mga ganun ba, binabaliktad nila para pagmukain na yung totoong kunwari nasa side ng light, pagmukain nila nasa side ng kadiliman, mga ganun. Kasi ano nga sila, mga manipulative, master manipulator. Yan ang kanilang mga gawain eh. Oh. Kung yung mga nasa side ng light ay inosente, hindi cunning, hindi deceitful, yung mga sa side ng kadiliman ay mga deceitful, cunning, maskim, manipulative, liar, mahide, nalalagay ng false mask, mga ganun yan sila. Ayan. Hindi madaling ma-detect yung mga yan. Magaling nga mag-pretend, maglagay ng false mask. Pero kung wise kayo, dali nyo malaman yan, no? They can pretend also na wise sila, pero actually they're foolish. They can say na wise sila, pero no, they're not wise. Baliktaran, foolish. Yung nga nakataka sa'yo, no, they're not wise. They all know is foolishness, crook ways, pagiging crook, and yung pagiging foolish. Nantok na ako. Ano yung tungkol dito kay Queen of Swords na yan, na may nakatakda sa inyo. Kilala ka na ba niya? Kilalang kilala ka na niya? Oh, kilalang kilala ka na niya. Alam niyo ba may nakatakda sa inyo? Alam niya. Kilalang kilala ka na niya daw. At alam niya may nakatakda sa inyong dalawa. Aware siya, alam niya. Anong feelings niya sa'yo ni Queen of Swords niya? Gusto ka niyang pakasalan. At mag-offer ng ganyan na pakasalan ka. Pakasal kayo. Malaking offer to na suwahin ka niya. Mag-purchase kayo ng house and lot na titirahan niyo. Ganon. Mag-umpisa kayo magsama. Bilang mag-asawa. Na nagiging, nagiging fearless. No? Mag-take ng risk na naging confident siya and parang natitiwala na siya sa sarili niya, no, na
magawa niyang sabihin sa'yo. Maging outspoken. Na maging candid. So, kung ano yung gusto niyo mangyari sa inyo, kung ano yung mga gusto niyo sabihin sa'yo, kasi may roster pati dyan, no? Upright ba to? Hangman. Stagnant siya. Stagnant siya. Ha? May nagsiselebrate kasi stagnant sa person mo. Nagre-rejoice sila. Parang celebrate. Because, mga kontrabida. Yung gumawa din siguro niyan sa'yo. Nainggit. Tapos ang isipin nila. Sa langit pa sila ilagay. Alam mo. Mabilis lang naman ang buhay ng tao. Maganda sana kung malaman na nila. Nilagay na sila doon para alam na nila yung katotohanan. Dahil sila nabubuhay sa kasinungalingan. Kasi pinapaniwala nila yung sarili nila sa sarili nilang ginawang kasinungalingan. Diba? Yan ang baliw. Alam nila ang ginawa lang nila na kasinungalingan. Yun ang paniniwalaan nilang katotohanan. O diba? Ang grabing utak ko. Grabing mindset. Grabing isip yung sa kanila. Unbelievable. Unbelievable. Yan, di ba ang bulak? Ano yung sipin nyo, paniwalaan nila yung ginawa na lang kasinungalingan? At tino ba yun? Tapos, gustong paniwalaan na sa langit pa sila mapupunta. Ay, grabe. So, ano yung next na mangyari sa inyo ni Queen of Swords niya na nakatakda na magkaroon ng union sa inyo. Upright kaya. Oh. Ay, parang palang pa. Pero pwede na yun. 7 of Wheels. Mag-antay pa. Kasi wala pa namang yung nakatakdang oras. Mag-antay pa. Oh, there's waiting pa. Wala pa kasi nakatakdang oras. Kaya, nagre-reduce pa tumato. Kala nila, ang galing-galing nila. Magpastagnant. Ganun. Ang galing-galing nila na kontrabida. Kontrabido. Tapos, nastagdan kasi ito eh. Kaya parang nakatali. Kasi wala pa naman kasi nakaset na panahon or yung nakatakdang oras no, para ma-unite kayo. Matagal-tagal pa daw eh. Ano gusto sabihin sa Queen of Swords? Upright ba tong King of Cups? Mahal ka daw niya. Klarong-klaro sa kanya. Hindi siya nakukonfuse. Hindi siya unsure. Sure na sure siyang mahal ka niya. Na in love siya sa'yo. Oo, na in love siya sa'yo. So yan. So ito na lamang for collective reading, guys.